pagkatapos nga namin makipiesta dyan ay napadaan kami ni pare para magbuko. Wala nga kaming production yan, pero na-request lang kami para maglinis, kaya pumasok kami. Uwian na nga pala kami dyan mga chong, kaya abutay ng ngiti na naman. Eto nga palang kaibigan namin na si Buknoy, kahit tulog ay nangangagat. Char lang. At yan namang nasa hulihan ay si paring JR. Maaga nga pala kami nagsiuwian dyan, kaya nga naman may oras pa ako para bumili ng buko. Dahil nga kanina ay pagkatapos namin makipesta ay nag-my day ako na kumakain ng buko. Kaya nga naman nakita ni Mrs. kaya nga nakapag-message agad sa akin. Buti na lang talaga at maaga din kaming nagsiuwian, kaya nga naman may oras pa ako para bilan siya ng buko. Saktong-sakto din to para pampagata sa kanya. Bare months na naman nga, kaya ang dami-dami na naman pila ng mga truck. Halos araw-araw na naman kami may pasok neto. Magsasawa na naman kami sa duty neto. Kalabas na nga ako sa highway galing sa planta. Papunta na ako sa bibilhan ko ng buko. Malapit nga lang to sa planta, kaya dito na ako dumiretso. Madami nga din palang humihinti dito ng mga biyahista galing Maynila kasi nasa gilid lang to ng highway. Nadatnan ko nga dito sila kuya, galing pa yung Maynila, huminto lang daw para kumain ng buko. Tinignan ko nga yung kinakain ni Kuyang buko, sabi ko baka bukong Maynila yan kuya, kasi yung buko sa Maynila parang lukad na baga, yung makapal na. Sobrang nipis ng buko ni kuya, kaya sabi ko saktong-sakto yan kay Mami Weng. At parang kalamay nga, katamis yung sabaw, sabi ni kuya. Kaya nga naman, napabili na agad ako ng 2 buko. 25 pesos nga pala isang buko dito, malapit sa may planta. Dito lang yan, madadaanan sa highway. Dito sana sa amin, libre yung buko, kaso kailangan mo pang akyatin, kaya mas ginusto ko na lang na bumili. Ang ganda nga pagkakabalat ni tatay ng buko dyan, parang santo lang o kaya naman lukban, kaya sabi ko malambot lang yung buko. Sobrang magugustuhan talaga to ni Mami Weng pag uwi ko. Tuwang-tuwa na naman yun. Eto nga pala yung view ng galing papuntang Maynila. Tas eto naman yung papuntang Legazpi sa highway. Meron nga dyan huminto ng mga naka-pedicab na kotse. Tsaka mga naka-tracking din sa unahan. Bumibili ng buko. Pag dito sa Bicol, sinabi mong buko, ibig sabihin nun sa Tagalog ay ayoko. Napasarap na nga talaga kain dito ni Kuya ng buko dahil matamis talaga. Malapit na nga si tatay matapos ditong magbalat ng buko ay santol. Ay buko nga pala, kaya naman bigla akong nauhaw, kaya gusto kong tikman itong palamig nilang buko juice. Binalot na nga ni tatay yung 2 lato-lato, ready to go na naman. Sasagay ko na naman yan sa motor pa uwi. Paniguradong matutuwa na naman nga yan si Mami Weng pag uwi dahil may pasalubong ako sa kanya. Buko, yung paborito pa naman niya. Sinakay ko na nga sa motor at diretso na rin ako pa uwi ng mga oras na yan. Medyo nahirapan lang akong magpaliko dahil nasa kabila pa yung papunta sa amin. Nagantay na nga lang ako ng tiyempo para makatawid dyan sa kalsada. Sobrang bibilis nga ng mga sasakyan dyan dahil nasa highway ako. Nang makatawid nga ako dyan ng highway, dire-diretso na ako pa uwi. Kaya nga, ito time-lapse ko na lang para mabilisan. Binilisan ko na nga mga chong ang pagdadrive ko dyan para makapagpahinga na rin ako sa bahay. Muntikan pa akong makalagpas ng highway. Joke lang po. Dito na nga ako, nakarating na ako sa bahay. Nadatnan ko si Mami Weng nagpapahinga dahil natutulog pa lang si Buboy. Nga naman, tinanong ko na si Mami Weng kung bubuksan ko na. Sabi niya, sige na nga. Kaya dumiretso na ako dito sa likod. Sinamahan na niya ako, baka bawasan ko pa daw yung buko niya. Sinimulan ko na nga hiwain yung buko kasi kala ko malambot lang yung ginawa ni Kuya kanina pero hindi ko magawa. Kaya nga naman, parang chinap-chap na santo lang kinalabasan ng buko sa akin. 5 years nga pala mga chong bago ko nabuksan yung buko dyan. Pinagpapawisan na nga ako kakataga ng buko pero ayaw pa rin lumabas ng sabaw. Kaya maya nga may lumabas ng sabaw at muntikan pa matapon. Kaya nga naman sinala ko kaagad doon sa pichel para hindi na matapon.
Nang malagay ko na nga sa pichel yung sabaw ay tinikman ko muna kung matamis nga ba talaga yung nabili kong buko. Nang matikman ko nga yung sabaw ay sobrang tamis kaya nga naman kumuha na agad si Mami Weng ng baso tsaka kutsara. Bumalik na nga dyan si Mami Weng, dala-dala yung baso tsaka kutsara niya. Pagkatapos ko nga mabiyak ay tinikman ko muna yung buko kung ano ba talaga lasa ng laman niya. Baka naman mas matamis pa to kaysa sa sabaw niya. Tinikman ko lang talaga yung bukong binili ko para sa kanya. Nang ma-confirm ko nga na matamis talaga yung buko na nabili ko ay nang tawag na siya para may kasabay siyang kumain ng buko. Kinuha ko na nga yung pangalawang buko pero ang nangyari parang santo lang binabalatan ko. Habang binabalatan ko nga yung isang buko ay kumain na si Mami Weng dahil matamis talaga. Gustong gusto na niya kumain ng buko. Ang cute nga niya kumain ng buko kaya pinabuelo ko na muna siya kaya medyo umalis muna ako habang pinapatuyuan ko ng sabaw ang buko dun sa pichel. Dito ko rin nga pala naalala yung kantang buko ni Jairi Lim nung college kami dahil ito yung naging team song namin. Yung kakanta ng naalala mo pa nung nililigawan pa lamang kita dadalaw tuwing gabi Pinunasan ko nga pala muna yung lens dyan para naman makita yung kagwapuhan ko dyan tsaka yung kagandahan ni Mami Weng. Char lang. Continue the song. Liligawan kita. At ini-enjoy na nga ni Mami Weng yung pagkain ng buko. Kung inaakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa buko. Dumaan man ang maraming Pasko kahit na kulubot ang balat, kahit na hirap ka ng dumilat, ikaw pa rin ang buhay ko. Pasensya na nga mga chong dahil sa boses ko medyo sintanado talaga ako. Pero maganda naman ako kumanta pagdating sa CR talaga. Lalo na kapag mag-isa din ako sa kwarto ay maganda din naman ang boses ko. Tsaka maganda naman ako kumanta, nasa tono din kahit walang tugtog. Ito nga pala si Mami Weng ay hindi kontento na siya lang yung kumakain. Kaya kahit anong kinakain niya ay tatawagin talaga ako niyan para patikman din sa akin. Ito nga ay sinubuan ako ng buko, parang sa teleserye ko lang talaga ito nakikita. Ngayon nangyayari na sa totoong buhay. Abay pagkasarap ng buko, sobrang sarap nga naman lalo nung sinubuan ng mahal mo. Isa na all. Samahan nyo kami mga chong sa mga susunod pa naming daily vlog dahil parang ikakarir na namin tong pagbablog. Hindi naman dahil sa inaantay naming susahod. Dahil lang din nag-enjoy kami sa pagbablog. Kumbaga eto na rin yung nagiging stress reliever namin. Para makapag-share na din kami ng mga update namin kay Baby Boy. Para ito na rin yung gagamitin naming gallery, itong Facebook tsaka YouTube kasi pictures and video dito sa cellphone ay napupuno lang din. Dito sa Facebook ay kahit ilang taon ay hindi ito maaalis. Biglaan ngang dumating dito si Kulot at wala nang naadat na buko at sabaw na lang nadatnan niya kaya nga naman eto medyo nagtatampo. Bakit daw puro sabaw na lang daw ang tinira sa kanya, inubos na yung laman. Kaya eto medyo nagmumukmo kaya naman sabi ko kasi yan kasi hapon na hindi pa nauwi. Kaya nga naman yung sabaw na lang yung pinagbuntunan niya, medyo masama pa yung loob. Tampururot pa yan si Ate Kulot. Kaya sabi ko naman sa kanya sa uulitin na lang. Kaya sabi ko pa babay na lang ulit sa vlog. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa pagsama. Ingat!